Isang mabiyaya at masaganang araw po sa atin lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel, Tagapanood TV. Ay de las alas, hindi makamove on, kuda ng kuda. Habang ang dating asawang si Gerald Sibayan ay nananahimik. Kaya naman mag-move on na ang payo ni Christy Fermin kay Ay. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na ito. At ang video na yan ay galing po sa channel ng Showbiz Now Na. Kaya naman huwag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Paano naman to? Ay, eto na. Ano yan? Divorce. Okay na. Sa Amerika to ha. Divorce na sila. Si Ay de las Alas at si Gerald Sibayan. Bro, meron ba nagaganap na kasiyahan? Parang ang tingin ko, nung in-announce si Ay yun na divorce, parang may kalungkutan yung ano. Hindi, niya. sinabi naman niya magkahalong lungkot at saya. Saya dahil malaya na siya. Pwede na siya uli na makipagrelasyon. Pero may dalawang kasal pa sa simbahan dito. Yun ang ayos. Kailangan pang ayusin yun. Tapos, malungkot siya dahil sabi niya, sorry po, Lord, kung bumitiw ako sa aking pangako. Wala na po kasi akong kakapitan. Bumitiw na kasi yung isa. Oo, si Gerald. Anong gusto mo mangyari ngayon na sinabi niyang magre-reboot na ang kanyang buhay pag-ibig? Ito'y panibago na naman na pakikipag-ano sa hamon. Ako ang gusto kong sabihin kay Ay kasi naging kaibigan natin yan, naging kasamaan natin, naging kasama ko lagi na Ay, dapat pagtapos ito, divorce na, itong inaantay natin lahat, inaantay mo na ginawa mo, na ito na resulta, sana ito na talagang magsilbing sa'yo, hudyat, para itigil mo na yung nakaraan mo, magsimula ka ng maganda ulit, para makabangon. Huwag kang matulog sa nakaraan. Yun. Ikaw naman. Ay, di siyempre sasabihin ko sa kaya ay siguro dapat tama na yung mga hanas mo tungkol kay Gerald, di ba? Kasi tuwing sa mga interview niya, binabalik-balikan niya pa rin yung pag-ibig nilang dalawa ni Gerald. Dapat tama na, mag-move on ka na, Ay. Bigyan natin siya ng punto. Natatanong kasi siya. Yun naman. Tinatanong siya. Pero nasa kanya yun kung sasagutin niya o hindi. Makakaunawa na may nag-i-interview kung sasabihin na, pass na muna tayo dyan. Tahimik naman siya. Yes. Ayoko nang magsalita pa tungkol sa nakaraan namin. Yan ang pinakamagandang isa. Kaso hindi yung ilalawit yung bait sa kanya, yung pain, kagat naman siya ng kagat. Ayun. Nakakahiya. Ikaw ang dakdak ng dakdak, si Gerald na nanahimik. Hindi ba ang hirap ng ganun? Na ikaw ay salita ng salita, hindi ka pinapansin nung kinakalaban mo, pinatutungkulan mo. At saka nagba-bounce back din sa'yo lahat. Oo. Yun ang Sa kanya mahirap. nagbubumerang. Correct. Kaya kung mga bagay-bagay na yan, talikuran mo lang ng buong buo at wag mo nang balikan. Mag-move on ka na. At saka dapat pag tinanong siya, sasabihin niya doon siya ng interview, next question please. Paano ba? Sasabihin, pag tinanong siya ng nag-interview siya, sasabihin, next question please. Pwede diba? naman nakakaunawa ang mga nag-i-interview. At saka lalabas pa sa okay na yan. May respeto siya sa nakaraan. Correct. At saka pinakamahirap yung nakikipagsuntukan ka sa multo. Isipin mo, daldal ka ng daldal kung ano pinagsasasabi mo. Ni minsan si Gerald hindi nagsalita. Wala hanggang ngayon. Yan ang mahika ng katahimikan. Iba ang silence. Sabi nga, ang silence, yan ang nakakapagresolba ng problema. Totoo. Na? Pag talagang kailangan mo nalang magsalita at saka ka lang magsasalita. At saka minsan naniniwala ka rin siguro si Gerald na minsan nagmahalan kahit naging masaya. Actually, yun ang na lang. kanyang iniisip na minsan isang panahon, tapos mahigit na isang dekada silang nagkasama, naging masaya din naman siya. Correct. Pero lagi nating tatandaan yung pinakamatahimik na tao sa kwarto, yun ang may pinakamalakas na boses. Ay, oo. Di ba? Tsaka yun ang aantahin mo pag nagsalita. Oo, tama. At saka, siyempre, timing, yung sinasabi nila na ng silent respect, di ba? Silent respect. Siyempre, nagtahimik sa ibig sabihin, nare-respeto niya yung tao. Ang ibig sabihin ng pananahimik, may respeto. May pagpapahalaga. At yung si Gerald kay Ay, yung kay Ay sa pagsasalita niya ng tuloy-tuloy tungkol sa mga pintas at kung ano-anong kakulangan ni Gerald, hindi ko alam kung anong iaangkop kong salita doon. Basta kailangan mag-move on ka na. Sumulong ka na. Huwag patalikod ang lakad. Ayun. Walang mangyayari sa iyo. Ganun lang yun. Sa totoo lang, minsan talaga mga tagapanood, sobrang hirap para sa babae ang mag-move on. Sa lalaki, ilang mangilan-ngilan sa mga lalaki. Madalas kasi sa babae talaga ang di nakaka-move on. Nakaka-move on talaga. Sa lalaki, lang sila, mas pinipili na manahimik na lang. Kasi the more na may sasabihin ka, the more na lalo kang nabubungangahan. Parang ganun yan, mga tagapanood So sa part siguro ni Ay, kasi siyempre ang tagal nila
10 taon eh. Siguro iniisip niya na siya na talaga hanggang sa hanggang sa pagtanda nila, kaso biglang nag-iba yung sitwasyon. So hindi naman natin alam yung punot dulo talaga eh. Mahirap mag-judge, mahirap manghusga sa hiwalayan ganyan, lalo't wala naman tayo doon o hindi natin yung alam yung buong kwento. Pero sa tingin ko, ganun kasakit yung naramdaman ni Ma'am Ay de las Alas sa paghihiwalay nila ni Gerald. At respeto ko yun sa kanya at bibigay ko sa kanya yung respeto na yun, paggalang na yun. Bilang siyempre babae nga siya. Ang alam naman natin, bilang ako din lalaki, mahal ko yung asawa ko at hindi ko talaga hanggat maaari ayoko masaktan. Pero hindi naman tayo perfecto. Nakakapanakit din. Pero hindi physical, mga katagapanood. Verbal, minsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda pag galit tayo. Pero sinisigurado ko naman na bumabawi ako. Pero ganun pa man, gaya ng sinasabi ko, mas dapat talaga pahalagan at mahalin yung babae at huwag talaga saktan. 'Di ba? Siguro sa part ni Ma'am Ay, yung alam mo yun na dinasal-dasal niya na ito na sana, kasi yung mga naging past relationship niya, di ba, hindi naman din naging perfecto, nagkahiwalay. Siguro yun na sana yung niya. Kaso nauwi din sa hiwalayan. So hindi natin alam kung ano yung iniisip niya, bakit patuloy siyang nagsasalita o ano mga sinasabi niya doon sa lalaki. Parang sinabi nga ni Madam Christopher Min na nga pag pinainan daw, binibake niya naman yung pain. Siguro meron talagang gusto siyang sabihin. Meron pa talaga parang unfinished business, kumbaga. Meron pa talagang dapat ipahiwatig o dapat talagang ayusin. Parang kulang ata yung pag-uusap o hindi sila maayos nakapag-usap ng hiwalayan. Hindi alam kung ano yung punot dulo. Parang ganun. Parang may missing piece dun mga tagapanood Yun po siguro. Kaya hanggang ngayon parang hindi nakaka-move on si Madam Ay de las Alas. So, gaya ng sinabi ko, wala talaga tayong wala tayong dyan. Wala tayong sabihin na nating control sa nararamdaman niya. 'Di ba? Hindi natin pwede sabihin sa kanya mag-move on ka na. Isa hindi niya pa nga kaya. 'Di ba? Pero opinion din niya ni Madam Christopher Min igagalang din natin. Pero tayo may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong hinanakit sa buhay, may kanya-kanya tayong nararamdaman. May tao talaga na hindi agad nakaka-move on. Pero sana lang dumating yung time na makayanan na ni Madam Ay tatuluyan ng makamove on. Kaya mga tagapanood, kung may opinion kayo, komento na yan sa ating comment section, babasahin at pupusuan ko yan, mga tagapanood. Sila po mga tagapanood, ito ay comment at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.